이거 그거요. 네. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Baholana Ajumat. Ayan si Daddy Insoy. First opening, grand opening ng aming chili paste. Homemade chili paste. Si Bianan ang nagtimpla, gumawa. Tapos 3 years ago, nandito na kami. Kasi nag-transfer man kami dito 4 years ago. So 3 years ago yan. Nandito ako nung inilibing yung guys, jar na may chili paste. 3 years. After 3 years, pwede na siyang kainin. Or the more matagal, the more masarap. 아이고 볶아놔야지. 다 먹을 때까지. 먹어 이제 내가 해도 돼. 내가 올게. 아이고 앉아서. 손등에다 그냥 말리면 돼. 땡땡땡 땡땡땡땡땡땡. Ganyan tsura niya mga kabisdak. 다시마요? 이게 다시마요? 진짜 난 알았네. 다시마도 그냥. Laway siya. 아이 맛있네. Alex, shout out Alex. Very curious about this one. Crispy Man Alex Asperger. Danke! Wow! Yung pinaka-top niya, tinabunan siya ng makapal na layers ng dashima. Ito na, the moment of truth. Tapos kunin yung mga molds. Itatapon yung mga molds, guys. 이게 자주 떠다 먹어요. 곰패가 안 피는데. 아 냄새 난다. 어때? 맛이 없는데? 맛이 없는데 이거? 아니 꼭대기에서 그렇지. 왜 씁쓸해? 곰패가 폈으니까. 곰팡내 때문에 씁쓸한 거야? 아이 쓰구워. Sugo? Because of the fungus daw. Ah. Sugo, bitter. Mapait daw kasi may mga fungus. Don't eat the fungus. 처음 여는 건데. 난 땅속에 묻어가지고 뭐 되게 특별하지 않은데 뭐. Mapait yung nalasahan ni Daddy Insoy kasi nga inamag naman yun mga kabisdak. Yung pinaka-top part, kailangan siyang ialisin kasi nga inaamag, may mga fungi. So nag-try din ako, talaga siya, mapait. Pero nag-iiba, matitikman mo yung pinakalasa ng chili paste sa yung pinakagitna ng jar, yung pinakagitna na part ng jar mga kabisdak. Doon mo matitikman talaga ang sarap. Para itong, mahal po ang chili paste sa mga supermarkets kasi nga, it will take time. 3 years nga bago namin siya nakain. The more matagal, the more siya masarap. Why meron honey taste? A honey smell? Bulo. Mabango siya. Parang may honey. 맵지? 매워. 매워. Siya, maanghang. Siyempre, chili paste dyan. 아 근데 너무 매운데 이거? 먹는 꼬샹 이 꼬샹 갖다 먹는데 물 넣어. Tingnan natin yung sa Ay, nan 땅속에 묻어가지고 tinatanggal pa 바를 줄 kasi 알았지. yung mga molds, mga 이 kabisdak. 똑같은데. Parang hindi nag-away kanina. Look like no fighting kanina. 뭘 스파이킹이야 그럼? 뭐야 이거?
Ang tawag ko nga sa pamilyang ito is the rapper family. Kaninang umaga nag-rap na naman yan sila si Daddy Insoy at si Benan. Pero after few minutes or few hours, balik na sila sa normal. Parang wala lang talagang nangyaring bakbakan ng rap. Ito na ang pinaka-gitna na guys, yung middle part. Ayaw sa gitna kasi gusto ng middle. Ayan siya. At na-surprise, to my surprise, nung tinikman ko ay winner. Winner ang lasa ng kanilang chili paste. Kaya pala parang gold ito dito sa Korea mga kabisdak, lalo na kapag homemade. Itong chili paste ay ito talaga yung pinaka-importante, number 1 na ingredient sa Korean cuisine. Sadyang binuksan ni Bianan itong nakabaon namin na chili paste dahil ipapadala yan kay Chagun Uni. Remember sa ating vlog 250? Ay, di ba bumisita si Chagun Uni at si Chagun Gumubo? So, nag-request po siya ng homemade chili paste dahil wala na silang chili paste. Tabong! Very good daw. 맛있어. 진짜 맛있어. 진짜야? 진짜요? 우리 사랑하는 순덕 씨가 해서 더 맛있어. Yung sa middle part, masarap. 엄마 한식이 제일 맛있나 봐. 엄마가 장담근 중에. 야, 이거 갖다 주면 환장하겠다. 진짜 이거 당근 씹으면 못 먹는 거요? Yung pinaka-top medyo mapait at maanghang. 씹으면 못 먹는다. 근데 이거 다네. Matamis. Medyo matamis. 이거 다. 이거 또 곰팡이 또 쓸 거 아니야? 이제 또 큰 누나가 또 오지. 됐지? Nakakamangha po ang knowledge ng mga Korean na babae mga kabisdak. Yung mga sinaunang mga Koreano at Koreana, marami silang alam tungkol sa paggawa ng mga pagkain. Unlike ngayon, si Chagun Uni at Kun Uni, parang hindi pa nila kayang gumawa ng chili paste mga kabisdak. Tapos, lalo na ako. So, kapag mawala na sa mundo itong si Bianan, ewan ko kung sinong mag-continue ng kanilang family tradition. No? Kasi, every bahay may sali-sarili po silang recipe ng kanilang chili paste, ng kanilang kimchi, ng kanilang soy sauce. So, ayun, after naming magkuha ng chili paste, kumain muna kami ng lunch mga kabisdak. Ayan siya, itlog na mga pugo na may beef, na may mushroom. Ito naman is tofu. Yan yung ulam namin sa mga previous na araw. Nakita nyo sa ating vlog. Nagluto na naman kami ng shinamul. Masasarap po ang Korean food. Actually, maraming Pinoy ang nagugustuhan ang Korean food. Pero ang reklamo lang ng iba, ng ilan, is bakit walang serving spoon. Serving spoon. O, tingnan nyo kanina. Para sa akin, no, hindi po siya unhygienic. Kasi kapag na-touch, yung pagkain mo lang ang na-touch ng chopsticks, di ba? I-pick mo man lang siya. Hindi niya maigagalaw yung hindi matatouch ng chopsticks yung ibang parte ng pagkain. No, na imagine nyo naman siguro ang ibig kong sabihin, no? Pwera lang kung sabaw. Kung napapansin nyo, may sari-sarili po kaming mangkok para sa sabaw. So, hindi po siya, for me, ewan ko lang sa iba, for me, hindi po siya marumi. Kasi yung sabaw is, di ba, pag iba-iba, may sari-sarili po kaming mangkok para sa sabaw. Yung mga side dish lang na pwede nating i-chopsticks, o di ba? Pag i-chopsticks mo, hindi niya nagagalaw yung ibang parte ng food. Yung kinukuha mo lang ang matatouch ng chopsticks. So ito po ang ating rice. May din kami, kanya-kanya kaming rice. Kanya-kanyang rice at kanya-kanyang sabaw. Pero may ilan pa rin na sa tingin nila ay unhygienic nga dahil walang serving spoon. Okay lang yan mga kabisdak. Nirerespeto ko po ang inyong opinion at nirerespeto ko din ang kanilang culture dito sa Korea. Anyways, the next day is ipapakita ko lang sa inyo, mag-update po tayo sa bahay. Wala po kaming masyadong ganap noong Monday kaya hanggang sa lunch time lang ako nag-vlog. And then ito is Tuesday, ito na araw mga kabisdak. 3 days po sila si Chagun Uni dito sa bahay ni Bianan, starting from Saturday, Sunday, and then umuwi sila ng Monday. 왜 이래? 와, 봐봐 좀. 우와. 우와.
Natutuwa po ang ating Little Insoy manood ng ginagawa nitong ating maliit na bakho. Shout out tayo sa ating mga sulit kabisdak viewers. Hello at happy viewing. Boom Boom Mamshi Zumba Group ng Napiko Magahat. At congrats po sa inyong mayor dyan sa Pasig na nalo ulit kay Mayor Vico Soto. Shout out Pacific Waves from Seattle, USA. Happy birthday sa triplets kay May Rose, May Joy, May Ann. Happy birthday sa May 29 po ang birthday ng triplets. Happy birthday! Happiest birthday Miss Iliana Bense ngayong May 28. At shout out kay Ma'am Aloha. May pinasiwil man ako na hair dyan. Ang gagawin natin today is sasamahan ko si Daddy Insoy. Nagpapasama siya. Magbili kami ng mga supplies for the pension house. Sa mga nagtatanong paano sila makapag-book sa pension, sabihan nyo lang ako guys. Pwede nyo akong i-PM sa ating Facebook page, Bisdak in Korea. Yung may 99,000 followers, yan ako po yan mga kabisdak, kami po yan. Mag-PM lang kayo doon na gusto nyo magpabook kasi si Daddy Insoy man ang naga-manage sa pension house. So ayun nga, mamaya is for your inquiries at bookings, i-PM lang ako. Bibili kami ng mga supplies like shampoo, sabon, toothpaste, tissue, deodorizer para sa mga rooms, so detergent, soap, fabric conditioner, mga ganun and so on. So yun po ang ating gagawin today. Sabi ni Daddy Insoy mamayang 1 kami. Sabi ni DE mamayang 1 PM kami pupunta sa bayan. Sakto kasi yung klase ko 2:30. So may time pa pwede pa akong sumama sa kanya sa Kokyo. Yung Kokyo is doon, malaking tindahan guys, na mas cheaper doon ang price, pero mas cheapest, pinaka cheap yung sa Daiso talaga. Hindi pa rin sila natapos sa pagabungkal-bungkal para sa atong septic tank. One day siguro yan sila magabungkal-bungkal. Nandoon pa man yung bakho, si Daddy Insoy nandoon din. So mag-wait lang tayo ng pa man ngayon. Mag-wait lang tayo ng mga 10 minutes. So while waiting, maglagay na din tayo ng ito po ang aking gamit. May mga bago kasi tayong viewers. Nagtatanong sila daw nilalagay ko sa aking mukha. Ito siya mga kabisdak, Luminous Goddess Aura BB Cream, SPF 37 PA++, illuminating skin. Siya, BB cream mga kabisdak by Tony Moly. Lang to, affordable lang. I think less than 10,000 won, less than 500 pesos dito sa South Korea, sa Kupang, sa online shop. Madalas akong bumibili sa Kupang kasi mas doon, lalo na kapag maramihan ang binibili mo mga kabisdak, nakaka-save ka. Tapos second best ko is sa Daiso. Ito nga, hindi kami pupunta sa Daiso, sa Kokyo kasi mas malaki kasi ang Kokyo mga kabisdak. Makikita nyo mamaya, mas malaki ang Kokyo, mas maraming choices, mas maraming paninda, kumpleto lahat, unlike sa Daiso. Maliit kasi ang Daiso dito sa aming bayan kasi nga maliit lang man kami na bayan, unlike doon sa syudad, sa Chuncheon City, malaki yung kanilang Daiso, parang mall. Anyways, maglalagay na tayo nitong ating BB cream. Habang nagalagay-lagay ng BB cream, naputol po ang ating sinabi kanina sa video. Ang chinikasika ko dyan mga kabisdak is kung ano ang ginawa ko para matanggal ang aking mga active acnes. Sa mga dati ko na subscribers, alam nila na marami akong active na pimples, active na acnes last year. Pero since November last year, 2024, 'di ba na sila, kumalma sila. Napapansin niyo ba na wala na tayong active na pimples? Pwera lang kung may period tayo, may isa or dalawang tumutubo. Pero yun lang, unlike talaga ng mga previous years nga, grabe yung ko guys, nawawala yung confidence ko, grabe talaga yung aking acnes dati. So, ang ginawa ko is nagpapahid lang ako ng ice. Yun lang pala ang sikreto guys, magpahid ng ice. Nakita ko po sa reels ni Fiang Smith sa PBB. Thankful talaga ako kay Fiang Smith. Nakita ko kasi yung reels, nagpahid siya ng ice. Diba may din siya, may mga acne at pimples din siya. Ginaya ko guys, ay naku, effective sa akin. Baka effective din sa inyo. Magpahid po kayo ng ice. After maglamo sa gabi, magpahid ng ice and then magpahid ng toner at kung ano pa. Importante talaga ang ice guys. Siya ang nagpakalma sa aking mga acne. Promise. Kung alam nyo lang talaga, kung nakita nyo ako siguro mga year 2018, 2019,
2019, 2020, mga 3 years guys, grabe yung aking acne. Promise, nahihiya akong lumabas ng bahay. Nung nasa Pilipinas ako mga kabisdak, flawless po ang aking pagmumukha. Hindi sa pagmamayabang, no? Pero nung pagdating ko dito sa Korea ay nag-iba. Akala ko pagdating ko sa Korea magiging glass skin ako, ay hindi man pala. Uy, grabe, insert ko dito, baka mahanap ko yung old pictures ko. So yun, nagsilabasan sila pagdating ko dito sa Korea. Hindi ko naman may sisisi ang pagkain kasi healthy naman ang pagkain, siguro sa klima, sa stress din, at sa hormonal imbalance din, gawa ng nung after ko nanganak. Nung nagbuntis ako, nagsimula siya nung nagbuntis ako, and then nung nanganak ako, hindi na siya nawala-wala. O, nakita nyo, diba? Grabe talaga ang acne ko mga kabisdak. Ayan, nag-insert din ako para maniwala kayo kung gaano tayo ka-flawless, no? Wala po tayong acne noong nasa Pilipinas pa ako mga kabisdak. Shout out sa aking dalawang friends, Engineer Maya, Engineer Cherry. Nilagyan ko lang ng stickers ang inyong mga mukha, mga madam, kasi hindi ko nakuha yung kanilang permission para i-post ang kanilang mga pictures. So ayun mga kabisdak, alam nyo ba nung pag-uwi ko sa Pilipinas na ang dami-dami kong acne, yung nanay ko ay parang naano siya. Ang sabi niya, ano namang nangyari sa face mo? Kawawa daw yung aking face. Wala tayong magagawa. Pero ngayon, unti-unti na po silang naghilom. Di bale, kung makaluwag-luwag na si Ajuma, ay pupunta tayo kay Belo. Uy, magpa-laser treatment tayo doon sa ating mga lubak-lubak. A4, tissue, shampoo. Tomorrow na lang. Tomorrow na lang. tomorrow. 같이 간다고. ikaw na 못해. 오늘 못하면 tomorrow na lang. Ikaw ulon hindi pwede. 안 돼. If we cannot do. Why you have tattoo niya? Hubog-guman igun. Nalasing naman, nakainom naman yan. Nakainom yun. Tong. You have tattoo here. Tong. Di ba na-impeach man yung president dito? So mag-elect na naman sila ng bagong presidente. Nangangampanya na sila mga kabisdak. Dahil market day man mga kabisdak, naisipan kong mag-drop muna dito sa open market bago pumasok sa trabaho. At ayan, maririnig nyo, nangangampanya na sila dito. Start na ng campaign period. 소독인 복지를 해야 된다. 진짜 어려운 분들한테 많이 국민들이 지금 얼마나 어렵습니까? 우리 양모군에서 농자재 80% May dalawang pinakamalaking party dito sa Korea, political party dito sa South Korea mga kabisdak, yung The Blue Minjudang, yung Blue Party, at itong Red Party, People Power Party. Yan po silang taga Red Party. Ang pamilya ni Daddy Insoy, ayaw na ayaw po nila sa Red Party, yung The Blue Minjudang ang kanilang gusto. Ang ex-president na na-impeach, si President Yoon, galing po siya sa Red Party. Kaya nung na-impeach si President Yoon ay grabe, di ba nakita nyo sa ating mga vlogs dati na grabe ang iyak at hagulhol ni Daddy Insoy kasi nga hindi man effective si President Yoon mga kabisdak. Kahit ako, hindi man ako makaboto dito, no, pero napapansin ko po ang diferensya. At may corruption na naganap, especially ang kanyang asawa. May mga corruption stories sila mga kabisdak na nagsisilabasa na ngayon after ma-impeach ng president ay nakasuhan din ang kanyang asawa. Ang ganda, nagagandahan po ako sa mga ganitong made of kahoy. Next time, bibili tayo dyan para sa ating bagong bahay. Charis. 한 개 주세요. 네. 밀어주시고 격려해주시고 사랑해주십시오. So, sabi ko, yung next video natin is yung pag-grocery namin sa Cookie with Daddy Insoy. Pero hindi, pwedeng hindi ko to isali sa vlog. Tapos na po ako sa aking klase. And, tadang! Nandito na po tayo sa tapat ng bahay ni Bianan. Kakarating ko lang galing sa work. And hindi pwedeng hindi ko po ipakita kasi I'm so proud and happy mga kabisdak na binigyan po tayo ng ating estudyante sa Hagwon sa private school. Dalawa po ito, yung isa binigay ko sa aking kasamahan na teacher. Ano siya guys? Yung mga bata dito, mahilig silang mag-gift. Ang mga Koreans mahilig po magbigay ng gifts. Magbigay ng regalo.
ano lang, sa private school, pwede kang tumanggap. Kami mga teachers, pwedeng tumanggap sa private schools. Pero kapag sa public school, I never, kahit pa mag-insist ang parents or ang estudyante na bigyan ka na tanggapin mo yung regalo na ibibigay nila. Never. Kasi bawal po yan sa public schools na tumanggap ang isang worker, kahit hindi sa public school, basta sa mga government offices. Bawal na bawal po ang tumanggap na regalo. Kahit kami, yung teacher ni Little Insoy, gusto sana namin bigyan ng yung mga regalo. Kahit galing sa aming farm, like Perilla Oil, yung aming mga product. Sasabihin lang ng teacher na gusto po nilang tumanggap, pero bawal siya, kaya hindi. Kahit nasa labas, kahit na ihatid mo sa kanilang bahay, bawal na bawal. Ganyan po sila ka-honest, hindi sila tumatanggap, guys. So ito, the caramel, I think it's a candy or dessert. Hindi ko muna siya titikman dahil sabay kami ni Bianan at ni Daddy Insoy at Little Insoy. Kaming lahat titikim nito. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang itsura. Ayan. Meron siya ditong the caramel. Homemade na caramel candy siguro to. Ang social naman. Ang social naman ang package. Ang social ng box, mga kabisda. Ang social ng box. Parang mahiya ka mang kumain. Ito siya. Caramel candies nga. Oo. Minsan, mga kabisdak, nakatanggap na po ako ng gift cash. Maraming beses na. Lalo na kapag Thanksgiving, Chusok, or Parents Day. Nagbibigay po sila ng gift cash, ng money. Sometimes 100,000 won. Ganun. Tapos si boss din nagbibigay din niya sa mga workers niya. Sa private school sa Hagwon. Tapos, sa public schools, mga sweet din naman ang mga estudyante. Pero instead of money or gifts, mga ganito, ang binibigay nila is letter. Letter lang. So, nagsusulat sila doon na, I love you, thank you, ganun. Mga sweet po ang mga Koreanong mga bata. So, mamaya ko na siya tikman, no? Titikman ko na sana. mamaya na. 아도보요, 아도보. 아도보? 네. 아도보는 뭐야? 맛있지? 오빠야. 그리고 나경원 돼지고기로 한 거야? 네, 돼지고기요. 유튜버와도 통화를 했습니다. 바로 이어지는 유튜브에서 단독 어때요? 하겠습니다. 네, 오늘 마치겠습니다. 괜찮아요? 근데 좀 짜고. 자고. 그 맛으로 먹는 거야. 이 음식은 그렇게 먹는 거야. 짜고게? 네. 필리핀 음식은 자구아요. 오빠야 어때? 난 짜고 와서 내가 엄마가 싫어. 너는? 맛있어. 맛있어? 맛있어. Masarap? Yan. Adobo. 그러니까 심심한 좀 해먹어. 아니 지가 먹겠다는데 뭘. 그냥 뭐 그런 음식이야. 밥 못 먹게 해서 여기다 줘요. 뭘? 밥. 이거 다 먹어. 다 잡숴. My student gave me pasalubong ko daw. Mo ba? I want to see your reaction. Ay, candy요. 카라멜이잖아. 카라멜. 난 카라멜이 싫어. 오빠 엄마랑 같이 엄마. 뭘? 너 선물 준 거야? 아, 학생. 학생들이? 네. 왜? 공부 잘 가르쳐 준다고? 아유, 잘 가르쳐 준다고 그러면 나에 더 좋지. 아니 뭐 이런 거 이게 뭐야 이게? 엄마랑 같이 먹어봐. Ay, 얄미워. 뭔지 뭐야? 아유 좀. Kaya pala nagbigay sa akin ng aking estudyante ng gift at yung iba is naghahag sa akin tapos nagsasabing I love you, sarangi teacher. Ay Teacher's Day pala nung araw na yun. Belated happy birthday, happy 40th birthday last May 19 kay Sir Rodolfo John Paraiso from Canada. Hello kay Ma'am Aloha from Chiba, Japan. Shout out kay Ma'am Marianette Marshall from Urdaneta City, Pangasinan at kay Rosemary Sumagaysay of Poblacion D,
Dueñas, Iloilo. Maraming salamat po sa inyong palaging manonood mga kabisdak at sa mga lahat ng ating silent viewers. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Sa sarap ng ating adobo ay napa-extra rice po si Ajuma. Pabalik-balik tayo sa kusina. Siguro naka 2 or 3 cups ako ng rice dyan mga kabisdak. Na-miss ko po ang adobo. Pero si Benan ay isang subo lang siya ng adobo guys. Yan po talaga ang nirereklamo niya. Nung pumunta kami, nagbakasyon kami sa Pilipinas year 2019 mga kabisdak, ay hindi po yan nakakain ng maayos si Benan. Pati sila kununi at sagununi. Dahil ano daw, ang alat daw ng mga Filipino food at kapag kumakain kami sa open restaurant ay ayaw nila kasi maingay daw. Bakit daw nagkakantahan? Bakit ang hilig-hilig daw natin mga Pinoy sa videoke at kantahan? Kaya ang sabi ko sa kanila ay sports po para sa aming mga Pinoy ang kantahan at videoke. Oh. Dito mga kabistak ay hindi, parang madalang ko lang talaga sila naririnig na kumanta gamit ang mic. Yan si Benan, kumakanta lang siya mag-isa, nag-humming, siya lang nakakarinig. Si Daddy Insoy lang po ang nakita kong kumanta na nag-mic, pero si Kununi at Sagununi hindi ko pa sila narinig na kumanta guys. 그러면 DMW 씹새끼들아, you are the one give to them work 하라고. 그렇지. Philippine government should give work so You no. cannot give to them work. 그렇지. So don't let them 맞나? 히랍. 필리핀 대통령은 필리핀 대통령이 봉봉이요. 이름이야. 이름이 봉봉이요. 봉봉. Ngayon lang ako mag-rant sa ating mga videos kaya pagbigyan yun na ako mga kabisdak dahil napuno na po ako na stress, napuno na ako sa stress dito sa DMW. Ang dami-dami nyo pong hinihinging requirements sa amin. Atensyon DMW, family invite. Tapos alam nyo naman ang trabaho 5 to 8 months lang at family invite po ito. Wala po itong agency. As in, hinihinga nila kami ng mga notarization paper, invitation letter, galing sa LGU. Bakit naman kasama ang LGU? Family invite naman personal invitation man ito in town. Uy, tapos, ang grabe ang PDOS nyo. Hindi pwedeng i-online, hindi rin pwedeng sa Cebu. Taga Bohol po kami. Kailangan naming lumipad pa Manila. Ang aking mga workers, kailangan lumipad pa Manila for PDOS kasi kailangan face-to-face. I don't get the point. Tapos, kapag nagbigay sila ng schedule sa PDOS, ngayon nila ibibigay. Tapos, ang schedule ay in the next 2 days. Grabe ang ticket mga kabisdak. Yung ticket ng mga pinsan ko, 11,000 plane ticket from Bohol to Manila para lang sa kanilang PDOS. Alam nyo ba ang ticket from Incheon to Panglao, Bohol? 10,000 pesos lang po mga kabisdak. Mas mahal pa ang ticket from Manila to Bohol. Dahil dyan sa PDOS ninyo. Pwede namang i-Zoom or pwede namang sa Cebu dahil may DMW at OWA office naman sa Cebu. Bakit kailangan pa pumunta ng Manila, di ba? Grabe ang pasakit sa bulsa itong DMW. Tapos ang bagal-bagal nyo pa i-release ang exit clearance. May notaryo pa kayo. Naghihingi pa sila ng notarization guys from Korea. Ang mahal-mahal ng lawyer dito sa Korea. Ginuog ko. Last year po, nagsimula itong DMW makisali sa mga seasonal farmers dito sa Korea. Naiintindihan ko po ang rason nila kung bakit nakikisali sila dito sa mga seasonal farmers sa agency. Sa family invite, wala namang problema dahil wala namang mga agency. Personal invitation man ito mga kabisdak. Bakit naman namin mamaltratuhin ang aming mga family invites? Diba? Kami na nga ang tumutulong sa kanila na makapagtrabaho dito, makahanap ng better high-paying job. Tapos, alisod-lisuron, papahirapan nyo pa kami sa requirements dyan sa DMW. Binigyan na nga ng working visa from the Korean Embassy. Tapos, matatagalan tayo sa sarili nating pamahalaan, sa sarili natong gobyerno. At sa mga naririnig ko, kapag yung mga OFW natin may mga problema, humihingi ng tulong dyan sa OWA, ang tagal-tagal nyo pong response. Ha? Ano ba? Ayusin nyo naman yung pagserbisyo nyo sa mga tao dyan sa atin sa Pinas. Uy, at atensyon din sa mga immigration natin dyan sa Pilipinas na ang dami-daming mga papilis ang hinahanap. Ginuo ko. Ano ba kayo? Yung kapag aalis na yung aming mga workers, mas marami pa silang mga papilis ang inihanda kaysa sa kanila mga bagahe. Yung nanginginig ka na sa kaba, pati kami dahil nag-worry kung ma-offload ang aming mga workers kung may hinahanap na mga nonsense na mga papilis. Mahirap talaga mag-process ng documents dyan sa atin mga kabisdak. Yung iba siguro hindi makarelate sa mga hinanaing ko. Pero, so that's all for today's video. See you on my next vlog. Ingat lahat!